Nako, para yatang nainggit itong si Benny Abante kay VP Sara. Parang nagdududa si Benny Abante sa kung saan galing ang pera na ipinangbayad ni VP Sara daw di umano sa 16 na abogado na kung saan ay excited na ring makaharap para sa impeachment trial ni VP Sara. Nag-question si Abante kasi, di ba, if you still remember, Quadcom, sinabi naman ni Digong na wala silang pera. Si Digong yon. Pero kung si VP Sara, yung asawa niya, may-ari ng law firm, si VP Sara, may trabaho naman, may mga business naman, of course, meron din silang pera. Di ba, mga kabibig? Kaya nga, Abante, talagang ibang atake ni Abante ngayon kasi confident si Abante na uupo siya bilang congressman sa 6th District ng Manila na makakabalik siya sa Kongreso. Kaya parang ini-enjoy na ni Benny Abante ngayon ang pagsisimula ng bagong Quadcom daw di umano ni Benny Abante. Naku kabibig, sure kaya makakaupo si Benny Abante? Hindi pa final at executory ang resolution galing sa COMELEC. Sabi ng COMELEC, maghintay-hintay lang tayo kasi hindi pa final. Kasi may chance pa itong si Joey Uy na pwede niyang iapila ito sa COMELEC o di kaya sa Korte Suprema. Pero sabi ni Abante, confident siya na ma-disqualify si Uy at siya ang papalit. Ano ba yan? Meron palang second place? May first place, may second place pala sa sa pagiging congressman, sa pagiging representative. Kung for example, yung first place, nakakatawa no? Yung first place nanalo, tapos ma-DQ o disqualify, yung second place ang pupuna. Parang Miss Universe lang. So, ang election natin para lang palang Miss Universe. So, for example, yung presidente natin, DQ, yung susunod na pangalawang may mataas na boto, yun ang maging presidente. Hindi ko magets mga kabibig. Di ba kabibig? Pero ngayon, iba na naman ang banat ni Benny Abante. Si VP Sara na naman, yung 16 na abogado. Question niya kung saan galing ang pera. Bakit may pera si VP Sara para magbayad ng 16 na abogado? At sabi pa ni Benny Abante na parang natatakot na. Takot na daw ang mga abogado at si VP Sara. Hala ka, Benny, nainggit ka pa. Tapos, well, komento ito ni Benny Abante. Baka ito yung pakiramdam ni Benny Abante sa sobrang daming abogado ni VP Sara. Baka ang kanyang interpretasyon ay natakot na si VP Sara. Takot na si VP Sara. Talaga ba, Benny Abante? Hindi ba pwedeng madaming abogado kasi maraming gustong mag-volunteer na tutulong kay VP Sara? Kung si Benny Abante maniniwala kaya yung ibang abogado dyan volunteer lang? Di ba may mga ibang abogado din na mag-volunteer para stepping stone nila ba na makilala sila and the same time makakuha ng kliyente? Ganun talaga yung iba, strategy. Di ba? Dapat panalunin nila ang impeachment ni VP Sara kasi kung mapanalo si VP Sara, babango ang pangalan ng mga abogadong ito. Madami yung kukuha ng kanilang serbisyo. Di ba kabibig? Sabi nga ni VP Sara, maraming gustong tumulong na abogado. Maraming mga gusto maging defense tawag ito, lawyer ni VP Sara. Pero pinipili talaga ni VP Sara yung talagang may alam tungkol sa impeachment. Ito ito yung pakinggan natin ang banat ni Abante tungkol kay VP Sara. Okay, go. Ano ko ba? Walang pera ang mga Duterte. Hindi ko alam paano sila nakakapag-afford ng magagaling ng mga abogado. Galing sa bibig ni Benny Abante, magagaling na abogado. Iba ka ikaw, Benny Abante. Kayo, Benny Abante, ang takot na. Kasi magagaling na abogado ang kinuha ni VP Sara. O, di ba, Benny Abante? Magagaling na abogado ang kinuha ni VP Sara. Galing sa bibig mo, ha? Galing talaga sa bibig mo na magagaling na abogado ang kinuha ni VP Sara. At paano daw na-afford ni VP Sara na bayaran itong 16 na abogado? Uy, grabe naman. Parang minamaliit mo lang si VP Sara. Yung pagkaintindi ni Benny Abante, mga Duterte wala lang pera. Hala ka,
Minamaliit talaga nila ang mga Duterte, no? Ito na. 16 pa yan, no? 16 pa. Siguro medyo kinakabahan din sila. Oo. Sapagkat sa ating pong pag-iimbestiga ng TRICOM at QUADCOM. Sa TRICOM po ako kasi ang senior Magtanggapi. So yun kami, Big. Yun ang, again ha, pakinggan natin ulit si Benny Abante ha. Kinakabahan daw ang lawyer o si BP Sara kaya meron siyang 16 na abogado. Kala ko ba walang pera ang mga Duterte? Hindi ko alam paano sila nakakapag-afford ng magagaling ng mga abogado. We. 16 pa yan, no? 16 pa. Siguro medyo kinakabahan din sila sapagkat sa ating pong pag-iimbestiga ng TRICOM at QUADCOM. Sa TRICOM po ako kasi ang senior Yun kabibig. Yun ang komento ni Benny Abante mga kabibig. Na magagaling ang mga lawyers ni VP Sara pero baka kinakabahan na sila. Sabi ni Margie Lopez, ano ngayon? Paano kung sasabihin sa'yo na nag-volunteer sila? Di pahiya ka. Akala ko pastor ka, ang statement mo ay may halong panghuhusga. Wala silang pera, Abante. Sponsor sila, buong mundo. Tingnan mo, pagkain sa harap ng bahay nila, hinahatid lang ng mga negosyante. Ito pa ang ibang komento mga kabibig. Anong pakialam mo, Benny Abante, sa 16 na abogado? Gumagawa lang sila ng kanilang trabaho at hindi sila takot. Bakit takot ka na? Antayin nyo na lang, may katapusan di ang lahat. Sunod kayo naman harapin sa Kongreso. Pastor Abante, congratulations po para sa pagkatalo mo noong nakaraang eleksyon. Better luck next time. Sana susunod, hangad kong matalo ka ulit. Sabi ni Jose Marie Auribasa. Hindi pa po final na natalo si Benny Abante kasi so far yung sinabi ng COMELEC na si Abante daw ang uupo na representative ng 60 Manila pero hindi pa final. Pero confident si Abante na siya ang mananalo. Natural, may law firm si BP Sara. Mindset ba? Mindset. Mukha mo kinakabahan, ikayong kinakabahan. Kasi talo na kayo at talo ka na sa Maynila. Hindi naman yun paramihan ng abogado. Maski isa lang ang abogado, kung malakas ang ebidensya, wala ring magagawa yan. Tama lang naman, di ba mga kabibig? So, yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen na tila mapaghusga si Benny Abante. Nako, paatras ka na ngayon, Benny Abante. Pati mga abogado ni VP Sara ay talagang binananatan mo na. Mahilig ka talagang ito yung matanda sa QUADCOM nga talunan. Hindi pa yan matanda si Benny Abante kasi intelihente pa rin yan. Marunong pa rin yan mga kabibig. Kasi sabi nga niya, sa TRICOM, madami silang mga seniors na pinag-aralan talaga ang mga detalye ng TRICOM at QUADCOM. So confident si Benny Abante na may ibubuga pa siya. Kaya daw natalo yung iba dyan kasi masyado naniwala sa sariling propaganda. Sabi ni Ross Anichul, staying relevant kahit wala ka ng kwenta. Gusto nyo kasi kayo lang lagi ang panalo. Tandaan nyo, what you sow is what you reap. Abante, paatras ka na. Abogado si VP Sara kaya marami ang tutulong sa kanya. Kuha mo? Well, si VP Sara naman, alam naman natin na talagang pinipili niya ang mga abogado na tutulong sa kanya. Madami daw nag-apply. Madami daw yung gustong libre lang, tulungan si BP Sara, pero talagang pinipili niya 16. Grabe, no? Diba? At magagaling na mga abogado talaga ito. I don't know kung merong bayad or libre lang ito or pro bono lang ito. Bakit problema mo, Abante? Tumahimik ka lang at doon kasimbahan mo. Well, Abante is a pastor and sabi ng iba, magaling na pastor si Benny Abante.
Wala naman question doon, mga kabibig. So, yun lang po, mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento hinggil sa statement ni Benny Abante na sabi niya magagaling naman ang abogadong pinili o napili ni VP Sara. Ang kanyang tanong lang, saan galing yung pera na pinangbayad ni VP Sara sa mga abogado na knowing, sinabi ng mga Duterte na wala silang pera. 'Di ba? Si Tatay Digong lang 'yon. Natanong mo ba si VP Sara kung may pera ba siya or wala? 'Di ba? And I think sinabi na ni VP Sara nagtulong-tulungan itong magkapatid. 'Di ba? Pati nga yung pagpunta sa The Hague, mga pamasahe na kung sino pupunta doon ng mga relatives nila, parang tinulungan nila. And knowing ang mga Duterte mayaman din 'yan. 'Di ba? Tapos yung asawa ni VP Sara, may law firm, diba? Of course, natural. Kung ikaw ay i-impeach, natural, kukuha ka ba na mahihina ng mga abogado? Kukuha ka ba ng mga abogado na walang utak at hindi ka kayang idepensahan? Natural, hahanap ka talaga. Kung 16 ang magagaling na abogado ang napili ni VP Sara, VP Sara na yun. Hindi mo na yung problema, Benny Abante. Ang problemahin mo ngayon kung paano ka makakaupo as representative sa 6th District ng Manila. Ang problema, yung mga butante ba sa 6th District ng Manila, aayunan ka ba? Sasagang ayunan ka ba? Ikaw ba ang gusto nilang umupo dyan? Makapag-upo mo, madami ng mga reklamo. Well, hindi natin alam, di ba? May bumoto din kay Benny Abante. May mga bumoto na nagsasabing magaling si Benny Abante. May maraming programa si Benny Abante. So, tinan natin kabibig kung saan ito papunta. Basta yun lang ang dakdak ni Benny Abante. Sabi na iba, naiinggit ba si Benny Abante? Hindi naman naiinggit si Benny Abante. Nag-question lang. So, yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.